buhay niya. Umaasa sila sa kalunungan at pangunawa ng kapwa-tao, ngunit hindi nila kayang maunawaan ang mas malalim na katotohanan inihahayag sa atin ng Espiritu Santo. Kaya ang kanilang mga buhay at mga desisyon ay naiimpluwensyahan ng kanilang sariling likas na hilig at mga makamundong mga halaga. Kaysa sila ay tumanggap ng patnubay at kalunungan na galing sa Panginoon. Yan po, ilang porsyento yan sa mundo na mayroon tayong mga natural man, mga taong labas na wala sa kalinya ng ating Panginoon. Maaaring sila yung mga taong nabubuhay sa pang-araw-araw dyan na hindi kumikilala na mayroon tayong dapat paglingkurang Panginoon. Yung araw-araw na, nakikita natin dyan na inuuna pa po yung pagdalo doon sa mga basketballan, sa mga event-event, bago unahin yung ganitong uri ng pagtitipon ng pagsamba. They don't give priority to our Lord. Common, marami po ito na nabubuhay sa ating paligid. Ano naman po yung ikalawang uri ng tao na mayroong nasusulat sa Bible? Ito yung tinatawag na spiritual man. Ito, kung saan sa King James Version pa rin po, ng unang Korinto 2:15 hanggang 16, sabi po, ngunit ang sa Espiritu ay nagsisiyasat sa lahat ng mga bagay at siya rin sinisiyasat ng sinuman, sapagkat sino ang nakakakilala ng pag-iisip ng Panginoon upang siya'y turuan, katapat nasa atin ang pag-iisip ni Kristo. Kapag ikaw ay isang spiritual man, lahat ng bagay na kinikilos natin, isinasabuhay natin ang turo at aral ng ating Panginoon. Pag sinabi pong spiritual man, ito ay pinapatnubayan ng Espiritu Santo, kung kaya't ang kanyang mga kinikilos, ang kanyang mga gawain, ang kanyang pamumuhay, ang kanyang kaparaanan ay naaayon sa bunga ng Espiritu. Nandiyan ang kanyang katuwaan, pag-ibig, kapayapaan, pagpapahinuhod, kagandahan loob, kabutihan, pagtatapat, kaamuan, pagpipigil, laban sa mga gayong bagay ay walang kautusan. Hindi na kailangan turuan pa. Dahil ang spiritual man ay nabubuhay sa ganitong kaparaanan. Kita po natin yan. The spirit man exhibit the fruit of the Spirit. Lahat po ng mga karakteristik na ito ay dapat makita kung ikaw ay kino-consider na spiritual man. Kapag ikaw po ay sa spiritual man, dito, si Kristo ang nakasentro sa ating mga buhay. Siya ang nagpapatakbo. Siya ang nakaupo sa trono. Si Kristo. Samantalang ang ating sarili ang siyang sumusunod kung ano ang inuutos ng ating Panginoon. Hindi tayo dapat magmahal sa iba't ibang mga interes sa buhay. Hindi natin binibigyan ng prioridad yung ating mga pisikal na pangangailangan o ano pa mang mga bagay na kung saan ay maaaring makapagpalayo sa atin, Panginoon. Gaya ng ating relasyon sa kapwa, ang ating mga material na tinatamasa, ang ating mga hilig, dapat ay walayaan. Dapat ang ating nangyayari sa ating buhay ay naaayon lamang sa kalooban at turo ng ating Panginoon.
Ang espiritual na tao sa banal na kasulatan ay tumutukoy sa mga taong muling isinilang at ginagabayan ng Espiritu Santo. Sila'y nabubuhay ayon sa kalooban at karunungan ng Diyos. Ang taong spiritual man, spiritual, okay, ay naiiba, kabaliktaran noong mga tinatawag na natural man. Kasi ang natural man po, nandun sa makamundong pamumuhay. Pero ang spiritual ay kabaliktaran. Pipilitin mo na hindi o malayo doon sa buhay na kung saan ay nasa sanlibutan. Dito po sa unang Korinto 2:15 hanggang 16 at Galatia 5:22 hanggang 23, sa mga talatang ito, ay inilarawan na may kakayahang maunawaan at suriin ang mga espiritual na katotohanan dahil sila ay may pag-iisip ni Kristo. Kung ikaw ay nasa spiritual life na, madali mong maintindihan ang lahat ng mga naisip o mga salita na itinuturo sa banal na kasulatan. Hindi na kailangan pilitin pa na ibigay sa iyo, o ito, sipin mo to, unawain mo ito. Pag ikaw ay nasa spiritual life, napakadaling tanggapin at unawain ang mga salita ng ating Panginoon. Simple lang. Dahil ang puso mo, ang isip mo, umaayon dun sa totoong katotohanan. Kung ikaw ay natural man, lumalaban ang isip mo. Ayoko yan. Hindi pa ako handa dyan sa ganyang buhay. Magkaiba, magkabaliktad po ang natural man at spiritual. Nilalarawan na may kakayaang maunawaan at suriin ang mga espiritual na katotohanan dahil sila ay may pag-iisip ni Kristo. Ibig sabihin po nito, nakakatugma sila sa mga paraan ng Diyos na nagbibigay sa kanila ng kakayahang gumawa ng mga hatol batay sa banal na kalooban. Napakadaling makita sa isang tao kung ikaw ay nabubuhay na naaayon sa spiritual na kalagayan. At kapag sinasabi po natin na ikaw ay nasa pamumuhay ng spiritual, dito po nakikita kung saan dapat may maturity tayo sa ating faith and understanding. Tayo po ba'y lumalago sa ating mga pananampalataya? Atin po bang sinasabuhay ang ating mga pananampalataya, ang mga salita ng ating Panginoon? Ito po ba'y naaangkop natin? O kagaya rin po ba tayo ng mga natural man na pilit at pilit na tumatalikod sa totoong turo ng Panginoon? Yung ikatlong tao naman po, ang tinatawag natin, yung carnal, ito po yung mas nakakatakot. Nakikita po ito doon sa unang Korinto 3, 1 hanggang 3 po. Pinapaliwanag po dito kung ano-ano po yung mga katangian ng isang carnal na. Nakita ko po sa inyo ang kalagayan ng isang carnal. Ito po yung mga taong nasa laman na tinatawag sa banal na kasulatan. Okay. Ang carnal man naman po, na kung saan sila pa rin ang mga nakaupo sa trono o sila ang naghahari sa sarili nilang mga buhay. Ngayon din po, ang ating Panginoon ay nakahiwalay, nakadethrone. Pero sila yung mga taong nagsasabi na, oo, meron akong Diyos sa puso ko. Nakita niyo po, nasa loob ng bilog. Hindi sa labas. Kanina nasa labas si Kristo.